Magandang araw mga bata. Ikinagagalak kong makita kayong muli. Ako nga pala si Binibining Staff at ako ang inyong magiging guro sa hapong ito. Bago ang lahat, magsisimula muna tayo sa ating panalangin. Sabay-sabay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa araw na ito na kami po ay muling nagkaroon ng pagkakataon upang matuto. Bigyan niyo po ng lakas ang aming mga guro na silang maghahatid sa amin ng mga kaalaman. At nawa po ay tulungan niyo kami ng aking mga kamag-aral na maunawaan ng mabuti ang aralin ngayon. Patuloy po kayong maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Amen. God bless you. Espiritu Santo. Kamusta mga bata? Ikinagagalak ko na malaman na kayo ay masaya at nasa mabuting kalagayan. Bago ang lahat, ilalahad ko muna ngayon ang mga alituntunin sa ating klase. Makinig ng mabuti para sa mga alituntunin. Narito ang mga alituntunin na dapat sundin sa ating online na klase. Humanap ng isang lugar kung saan tahimik at kayo ay komportable. Pangalawa, siguraduhin na kayo ay malapit sa mga gamit na posible nating gamitin sa ating klase. Pangatlo, laging naka-on ang kamera at i-off ang mikropono. I-unmute lamang ito kapag ang sarili ay tinatawag o may katanungan. At panghuli, magpakita ng respeto at paggalang sa kaklase. Naway klaro at naintindihan ng lahat ang mga alituntunin na ito. Sa puntong ito, inaanyahan ko kayong lahat na sabayan ako para sa ating maikling pampasigla. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, salamat sa may kapal. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, salamat sa may kapal. Ako ay may kamay na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may kamay na aking ginagalaw, salamat sa may kapal. Ako ay may bewang na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may bewang na aking ginagalaw, salamat sa may kapal. Ako ay may paa na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may paa na aking ginagalaw, salamat sa may kapal. Sa tingin ko naman, kayo ay nasiyahan sa ginawa nating ehersisyo. Ngayon, sabay-sabay nating gawin. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Mahusay! Ngayon, gusto kong makinig kayo ng mabuti dahil pupunta na tayo sa pinakamasayang parte sa leksyon na ito. Alam kong paborito ninyo at gusto nyo na gumawa kayo ng activity. Ang activity na ito ay pinamagatang hulaan mo ang gamit ko. Gusto kong makinig kayo ng mabuti sa panuto na aking babasahin. Pagmasdan ang mga larawan
na ipapakita ko sa screen. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na may kaugnayan sa larawan. Tukuyin kung anong bagay ang ginamit upang maisagawa ang kilos at suriin kung alin sa mga salita ang nagsisilbing paksa ng pangungusap. Pagkatapos, ipaliwanag kung anong focus ng pandiwa ang ipinapakita ng bawat pangungusap. Naway naintindihan at naging klaro sa inyong lahat. Mabuti at tayo ay magsisimula na. Narito na ang mga larawan at gusto kong pagmasdan ninyo ito ng mabuti. May 5 larawan tayong pinapakita o makita natin sa screen, tama? At ito ay lapis, kutsara, bag, walis, at saka gunting. Nais kong pagkakatandaan ninyo kung ano ang mga larawan na ito upang kayo ay makasagot sa mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, ano ang ginagamit natin sa pagsusulat? Sinong gustong sumagot? Sige, ikaw. Mahusay at maraming salamat sa inyong sagot. Pangalawa, ano ang ginagamit natin sa paglilinis ng sahig? O sige, magaling. Pangatlo, ano ang ginagamit sa pagsubo ng kanin at ulam? Ibang kamay naman? Sige, ikaw. Maraming salamat. Napakahusay. Pang-apat, ano ang ginagamit natin sa paggupit ng papel? Ito ay isang madaling tanong. O sige, ikaw. Magaling! Sa tingin ko ay natatandaan ninyo kung ano ang mga larawan na iyon. Panglima, ano ang ginagamit natin sa paglalagay ng mga gamit sa paaralan? Ito ay karaniwang ginagamit natin. Tama! Pang-anim, ano ang paksa ng pangungusap? Sabay-sabay? Napakahusay ninyo. Pang-pito, ano ang ginamit upang maisagawa ang kilos? Base sa mga sagot ninyo, ano kaya ang ginamit upang maisagawa ang kilos? Napakagaling at maraming salamat dahil tumpak at talagang nakikinig kayo. At panghuli, anong focus ng pandiwa ang ipinapakita ng pangungusap? Magaling! At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang palakpak. Ang fireworks clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Push, push, push. Napakahusay. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Puntong ito, pag-uusapan muna natin ang talasalitaan. Ito ay ang mga salita na maaari nating marinig at mabasa sa pagtatalakay ng bagong leksyon ngayong araw. Naway makinig kayo upang mas maintindihan ng lahat ang mga salitang maaari nating magamit o mabasa. Sa makikita natin sa screen, may 5 tayong salita. Babasahin ko ito at naway makinig kayo ng mabuti. Una, pandiwa. Ito ay ang mga salitang nagsasaad ng kilos o gawain. Pangalawa, focus. Ito ay bahagi ng pangungusap na binibigyang diin. Pangatlo, gamit o instrumental. Ito ay ang mga bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos. Pang-apat, ipinang. Ito ay panlaping ginagamit sa focus sa gamit. At panghuli, panlapi. Ito ay mga pantig na idinadagdag sa salita upang makabuo ng bagong kahulugan. Naway, klaro ito at naintindihan ng lahat. Nakikita ko na kayo ay handa na sa ating aralin. Ngayon,
tatalakayin na natin ang focus ng pandiwa, particular sa gamit o instrumental. Makinig. Ang pandiwa ay nasa focus sa gamit o instrumental kung ang kagamitan o gamit ang paksa o binibigyang diin sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ginagamitan ito ng mga panlaping ipang, ipan o ipam. Sa madaling salita, ang pandiwa na nasa focus sa gamit o instrumental ay ginagamit kapag binibigyang diin sa pangungusap ay ang kasangkapan o gamit na ginamit sa paggawa ng kilos. Ibig sabihin, ang paksa ng pangungusap ay ang bagay na ginamit, hindi ang tao na gumagawa sa kilos. May mga halimbawa akong ipapakita rito. Una, babasahin ko ito. Ipinanghampas niya sa mga lamok ang malapad na pamalo. Ano ang pandiwa dito? Sige, ikaw. Magaling. Ano naman ang paksa? Mahusay. Kayo ay tama. Ang pandiwa dito ay ang ipinanghampas habang ang pamalo naman ay ang paksa. Ano ang ginamit niya na panghampas sa mga lamok? Tama, ang malapad na pamalo. Na nasagot na natin ang unang halimbawa, sa tingin ko ay mas klaro na sa inyo kung ano ang ating aralin ngayon. Pagkakatandaan lamang na sumasagot ito sa tanong na ano at ang bagay o gamit ang binibigyang diin sa pangungusap. Gusto nyo pa ba? Okay, sige. Pupunta tayo sa pangalawang halimbawa. Babasahin ko ito. Ipinanghukay niya ng lupa ang pala para mabilis makapagtanim ng halaman. Sige, sinong gusto sumagot? Ikaw. Tama. Ang ipinanghukay ay ang pandiwa at ang pala ay ang paksa. Mahusay. Sa tingin ko ay naintindihan niyo talaga ang aralin natin. Pangatlo, ipinantaboy nila ang mga sanga ng halaman sa mga alitaptap sa gabi para hindi ito mamatay. Ibang kamay naman. Magaling! Kayo ay nakikinig ng mabuti. Gusto niyo pa ba ng ibang halimbawa? Unang halimbawa, ipinanghiwa niya ng gulay ang kutsilyo. Sino gusto sumagot? Sige, siya muna ang aking tatawagin sapagkat siya ay hindi pa nakasagot. Magaling at maraming salamat. Panghuli, ipangwalis mo ang walis sa bakuran. Sige, ikaw. Maraming salamat at ang iyong sagot ay tama. Napakahusay, mga mag-aaral. Ngayon, atin nang burin ang ating aralin. Ang focus sa gamit o instrumental ay ginagamit kapag ang paksa ng pangungusap ay ang bagay na ginamit upang maisagawa ang kilos. Pagkakatandaan, ang panlaping ipinang, ipang o ipam ay ang karaniwang ginagamit. Sumasagot ito sa tanong na ano at kapag ang bagay na ginamit ang paksa sa pangungusap, ito ay tinatawag na focus sa gamit o instrumental. Naway naintindihan ninyo ang ating aralin sa hapong ito. Upang malaman ko kung kayo talaga ay nakakaintindi na at nakinig sa ating talakayan kanina, gusto kong sagutan ninyo ito. Ito ay ang bago nating activity na pinamagatang buuin mo ako. At babasahin ko na ang panuto. Makinig ng mabuti. Bumuo ng pangungusap gamit ang mga salitang ibibigay. Siguraduhin ang pangungusap ay nasa focus sa gamit o instrumental.
At ito ang mga salita. Una, lapis. Pangalawa, sipilyo. Tatlo, timba. Apat, walis. Lima, basahan. Pang-anim, martilyo. Pang-pito, pala. Pang-walo, kutsilyo. Pang-siyam, krayola. At ang pang-sampo ay ang gunting. Ilagay ang inyong mga sagot sa isang buong pen paper o sa Google Docs o sa Canva. Pagkatapos, ay kunan ito ng larawan, siguraduhin na ito ay nakunan na malinaw at huwag na huwag kalimutan ang pangalan at ang petsa. Isusumite ito sa ating Google Classroom at hanggang sa Sabado, Enero 17 lamang ang huling araw sa pagsusumite. Naway klaro ito at naiintindihan ng lahat. Ngayon, para naman sa inyong pagtataya, babasahin ko muna ang panuto. Basahin at suriing mabuti ang mga pangungusap. Bilugan ang pandiwang ginamit sa pangungusap. Lagyan ng check kung ito ay nasa focus sa gamit o instrumental at X kung hindi. Ilagay sa isang long band paper or short band paper, sa Google Docs or sa Canva ang inyong mga sagot. Huwag kakalimutan ilagay ang pangalan, petsa at ang inyong baitang. Isusumite ninyo ito sa ating Google Classroom. Ang huling araw ng pagsusumite ay ngayong Sabado lamang, Enero 17 hanggang 11:59 p.m. Para naman sa inyong takdang aralin, gusto kong basahin ng mabuti ang kwentong pambata tungkol sa Chinese New Year na at unawain ang mga pangyayari. Bago tayo magtatapos sa ating klase ngayon, gusto kong pumilin ng isang kataga sa inyo. Sa sipag at tiyaga, pangarap ay maabot. Yun lamang at maraming salamat sa pakikinig ngayon. Mag-ingat palagi mga bata. Ito pala si Binibining Steph.